Hello, good evening everyone. So, welcome to our bedtime devotional for girls. So, ano yan napunta sa ika-day 246 sa ato ang devotional. So, ang atong topic karon is thanking those who serve. So, today is Tuesday, September 24, 2024. So, let's thank God for He is good, always good. Not just good, but God is excellent. So, ang word nga naa dinhi gihatag is nasa 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 5. So, ingon dinhi, there are different kinds of gifts, but they are all from the same Spirit. They are different ways to serve, but the same Lord to serve. So, let us pray. Father God in heaven, we glorify your name. Lord, thank you, Lord God, for your word. Thank you, Lord God, nga aniana pud kami makatuon sa imong pulong. Ikaw magapanalangin, Lord God, sa imong mensahe nga ipadayag dinhi kanamo, Lord. Pasayloa kami sa imong mga kalapasan, mga kasalanan, Lord God, sa mga panahon nga wala kami sa imong presensya. Tanggal, Lord God, ang mga babag, Lord God, anything mga distract, Lord God, sa among pagtuon sa imong pulong. Puna kami sa imong balaang espiritu, Lord. Giyahi kami, tudloi kami, Lord, sa imong pagkamatarong. Puna kami sa imong kaalam ug kahibalo aron kami makasabot sa imong mensahe nga ipadayag dinhi kanamo karong higayuna. Maghari ka, Lord God, sa among kinabuhi ug ikaw pud panalangin, Lord God. Magahikap o magatandog sa mga tao nga makapaminaw na ini nga mensahe. Be our speaker, Lord God, through your word. Lord, all this for your glory. Ubanay kami, Lord, gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Kining tanan, Lord God, alang sa imong kahimayaan, mga pagdayig, o sa imong paghari, Lord God. Nalaygon ka, Lord, sa way katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So again, may gabi. So thanking those who serve. So Jesus instructed his disciples to help each other. Those instructions still apply. If we are obedient servants of Christ, we must be willing to help those who can't help themselves. In other words, we must become servants to all. Some people choose careers that allow them to serve and protect our homes and our world. This includes police officers, firefighters, and those who serve in our military. These brave men and women make very big sacrifices, and we should thank them whenever we can. So let's all offer prayers of thanks for those brave men and women who serve and protect us. And let's all do our best to serve other people wherever we can. So, kanatong topic karon is thanking those who serve. So, each one of us has sa tuang word nga gibasa is there are different kind of gifts. So kitang tanan matag usa kanato aduna gyud ay at least one gifts nga gihatag sa Ginoo kanato. So sa pag-anak pa lang daan nato, the Father in heaven na siya gift nga gihatag kanato. So there are different gifts but the same Spirit. Kung ato ning basahon sa Bisaya, ingon dinhi ang may nagkalain-laing mga hiyas apan maorang espiritu ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad apan maora ang gialagaran. So kitang nituo, nidawat ang nituo sa Ginoong Hesus. So ang pag-serve diha sa Ginoo is dili lamang nga mato sa simbahan, nga mahimutang minister, mahimutang pastor, mahimutang priest, or anyone else. So, kung asa ta gibutang, kung asa ta karon gibutang sa Ginoo, or kung unsa ato ang trabaho, mao kana ang gihatag sa ato sa Ginoo nga gifts aron mag-serve. So, si Jesus ni anhid sa kalibutan, not to be served, but to serve. So, ang gipakita ni Jesus is, we must become a servant. So, kinsa tong gusto nga mahimong
dako ingon pa mahimong inila kinahanglan nga mag-serve. So mao na nga ang pag-serve nato sa Ginoo, mao na nga if we truly understand the gift of salvation, if we truly understand the love of God sa tao, so makasabuta kung unsaong pamaagi nga magka-serve ta sa Ginoo. So our purpose is to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our people. To love other people as we love ourselves, or to love our neighbor as we love ourselves. So gikan niya na nga verse, nga word sa Ginoo, diha na to makuha kung unsaon na to paghigugma sa Ginoo. So if we love God, we serve people, we serve God. So unsaon man na to pamaagi nga mag-serve sa Ginoo. So kung asa tagibutang sa trabahoan man, sa atong pamilya, sa ato ang mga higala, so we do our work in an excellent way. So as if nga ang ato ang employer or ang ato ang boss, dili ang ato ang mga earthly employer, but ang ato ang ultimate nga boss is ang Ginoo. So we do things for the glory of God. So ingon pa sayang pulong, do all things for the glory of God. So naanay siya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 nga, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. So tanan. So bisan pa ganing mukaon, bisan ganing matulog, bisan ganing mag-ingkod, or bisan unsa atong buhaton for the glory of God. So mo nga every day, at the end of the day, we should reflect on ourselves, examine our hearts, ourselves, our minds, our motives, our intentions, kung nakahatag ba og kalipay diha sa Ginoo. So mao ra gyud ni ato ang kuan gyud, our purpose. So magay na if we are rooted in the Word of God, so makahibalo ta kung unsa ang ato ang purpose, because mao na ang pag-create sa Ginoo kanato. We are made to work. We are made to serve God, to love God. And to love God is to serve God. And to serve God is to serve other people. So mao ni nga sa akong gibasa kaganina, so naay atay mga people nga nagbantay sa nagbantay sa kanang peace and order sa ka country or sa ka community. So mao ni sila ang mga police officers, those who serve in military. So mao na nga kanang whenever we can, we should thank them. So pasalamat ta sa ilahang mga serbisyo, bisag kinsa pwede ta magpasalamat sa ilaha, o labas sa tanan magpasalamat ta sa Ginoo, sa mga tao nga gihimo og way sa Ginoo nga para mas kanabitang makit-an bitaw nato kung unsa ang kamaayo sa Ginoo, kung unsa iyang gahom. So mao ni nga everything, God is a God of order. So ang Ginoo gayud iyang gi-put into proper place ang tanan. So usahay dili lamang gyud nato ma-imagine ang mga pamaagi sa Ginoo, because our ways are different from the ways of God. So maybe para sa ato it's time na siya, pero lahi ang timeline sa Ginoo. So sa ato ang topic karon, everybody or everyone, so everyone have at least one gifts or talent. So dili gyud makaingon nga wala gyud tay talent, kung nga tao ako ka talent na atay talent. Ang ato lamang buhaton is to develop those talents. So unsaon na to pag-develop those talents kung dili ta mo explore. So atong i-explore ang kinabuhi, or atong explore ang ato ang environment, basig ma-discover kung unsa ang ato ang talent. So
So mao na nga kung ma-discover nato, once gani ma-discover nato ang ato ang talent. So we use that talent for God's glory. So naay mga tao nga ang ilang talent is to serve. So naapoy mga tao pod nga ang talent pod na diri sa kuan is naay mga tao nga nga maghatag og ang balaang espiritu mao ni siya ang naghatag sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam. Naapoy mensahe sa kahibalo og ang ang gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. Apoy tao nga makahimog milagro. So mo na siya according sa pulong sa Ginoo nga akong dira sa 1 Corinthians. So daghag og mga gifts and talents. So mo gay na nga kung mabasa ta diri sa pulong sa Ginoo diri sa 1 Corinthians chapter 12. So nya diri ang mga hiyas gikan sa Espiritu Santo. So mao gay na nga once we receive Jesus as our Lord and Savior sa ato ang kinabuhi, so the Holy Spirit naa kanato ug mao kini ang magtabang kanato to discover our gifts. So sa usa ka church na ay kuan gyud nga mahimo kang leader. So usa po na siya ka talent nga mahimo kang leader. Naapoy iban pod nga ang talent pod is kanarang sunod sa leader. Ana bitaw ka nang may mag-serve ana. So mo na nga kung asa tagibutang. So every one of us is an important important nga function. Maski tigsilhig ra ka, importante gyapon na nga mga function kay kung ang usa ka balay walay tigsilhig, syempre hugaw. So mo gina miski janitor ra ka, kuan ra man ko ana no, kung unsa ang gihatag sa Ginoo sa imuha karon, pasalamati ang Ginoo ana og make it use it in kanabitang the best of your ability. So iserve ang Ginoo in an excellent way. So ayaw pa ingon nga maora man ni, so miski maora man ni, so we do our work in an excellent way because God sees the motives and intentions of our hearts. So what is important is ang ato ang kasing-kasing. Napoy kuan pod nga kanabitang kung atong ma-reflect bitaw sa ato ang palibot nga kung ang mga tao ba kanang parehara professional balimen parehara professionals ang mga tao. So kinsa naman lamang ang maglimpyo, kinsa man ang maglaba, kinsa man lamang ang magpanday ana. So mo gina nga everyone has its own purpose and everything has its own season. So mo gina nga kanang kung unsa man ang gihatag nga trabaho nato karon, atong buhaton kini in an excellent way as if we are working for God to bring honor and glory to God. So mo na nga akong ginabalik-balik kanunay nga let's have a standard of living. A standard, a guide, a manual how we should live in this earth. So we should live according to the word of God because mao kini ang gihatag sa Ginoo kanato. Kay ingon siyang pulong ayaw kalimti ang basahon sa balaod, basaha kini, istadihi kini og i-apply kini sa imong kinabuhi og magmauswagon ka. So mao kini ang promise sa Ginoo. So dili ta pasagdan ni biyaan sa Ginoo basta mahimo lamang tang obedient sa ato ang mahimo tang matinumanon sa ato ang pagtuo kang Kristo. So kung tinuod ta nga nagtuo kang Kristo, magmatinumanon ta sa iyang kasuguan. Because the Word is God, and the Word became flesh, and the Word is Jesus. O ingon ta gusto nato maduol sa Ginoo, mao si Jesus,
O kung para maduol ta sa Ginoo ug ma-immerse ta sa iyang presensya, we need to read and study His Word. So karon ang ato ang topic karon is thanking those who serve. So sa mga past na to nga mga devotional, so ingon sa First Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18 nga be joyful always, pray without ceasing, and be thankful always, for this is the will of God in Christ Jesus. So let's always thank whenever we can. So maski in good or in bad things, we should thank God for all He has done. So tanan na itong mga na-experience, it's all for the glory of God, and it's all for the betterment of ourselves. So God wants us to grow in Christ likeness. So let's thank those people who serve. So including those sa ato ang palibot, ug even those nga kanang atong bitong gi-consider nga pinaka-list nga worker. So let's thank them kay dili mahapsay ang usa ka komunidad kung wala to sila. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, we glorify your name. Thank you, Lord, for your word, for reminding us, Lord God, to be always thankful, Lord God, for those people, Lord God, those who serve, those to make our world a better place. Thank you, Lord God, nga imo kaming gi-remind kanunay nga kami, kung asa kami gibutang nimo sa amo ang trabahoan or unsa man among trabaho, nga kini, Lord, para sa imuhang kahimayaan, all for your glory, Lord God, dili ni para kanamo, tungod kay imo kaming gibuhat to bring honor and glory to your name. Lord, tabangi kami, Lord God, nga mahimo kaming humble kanunay, Lord God, sa amo ang kinabuhi. Na dili kami makapanghambog, Lord God, tungod kay wala gyud amo, Lord God. Kining tanan, Lord God, nga among naangkon, imuha kining tanan, Lord. Salamat, Lord God, sa mga grasya nga imong gibubo kanamo, Lord God, matag adlaw. Lord, sa mga maminaw ni ini nga mensahe, ikaw ang Ginoo, Lord God, nga maghahatag og paglaom ug gugma, Lord God, sa mga tao nga wala pa diha kanimo, Lord God, nga mutuo sila og musalig diha sa imuhang sa imuhang ngalan. Tabangi kami, Lord God, to trust you, Lord God, with all our heart, and to acknowledge you, Lord God, sa amo ang kinabuhi. Tabangi kami, Lord, nga magkinabuhi subay sa imuhang kabubuton. Give us, Lord, a desire, Lord God, to always be faithful to you, Lord. Nga mahimo kaming magmalahutayon. Ligo na kami, Lord God, sa mga among muna experience, Lord, ng mga pagsulay. Tungod kay ikaw lamang ang makatabang ka na mo. Wala kami mahimog, wala ikaw. Kining tanan, Lord God, para sa imong kahimayaan. Dalaygon ka, O Diyos, so ay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, medyo early ta karon, so mayong gabi, good night, and God bless. See you tomorrow. Bye.